mapagpalang nakatulong sa ating lahat. Sa umagang ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Katulad ng isang babae na humihingi ng tulong kay Jesus para sa kanyang anak. Kahit hindi agad sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin, hindi pa din siya nawalan ng pag-asa, bagkos nagtiwala lamang siya sa Diyos. Minsan, sa ating buhay, may mga panalangin tayo na tila hindi agad sinasagot. Kaya minsan, pinanghihinaan tayo ng loob na baka wala ng pag-asa. Ngunit pinapaalala ng ating Ebanghelyo ngayon na kailangan natin magkaroon ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang Diyos ay laging andyan upang tulungan tayo na lampasan ang mga problema at mas mataging pa tayo sa pamamagitan ng matatag nating pananampalataya sa Diyos. Sa umagang ito, ating isama ang mga nagdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Michael Salute, J.R. Andrada, Adrian Renz Rianzares, John Andre Ricarda, Aldrich Day Rianzares, Cherry Sacriano, Divine Perlas, Trisha Gilingantia, Janel Ricarda, Mary Ann Marsano at Wilmar Cabral. Magsitayo po tayo lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalaligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito ay nababatag ang buong kautusan at ang propeta. Magsiluhod po ang lahat. Kami umpisal sa iyo, Diyos na mapangyarihan, sa lahat ng mga santo at isa-isa, na kami nagkasala sa aming isip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa karaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian.
Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na hawaan kami at sa lahat ng mga santo, ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyariang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at matubad sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, ang daluyan ng buhay, pagpapala at kalakasan. Tupin mo nawa kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang mahuksan ang aming kaisipan, upang maging ganap at buo ang aming pagsunod sa iyong pag-usan upang patuloy naming maipadama ang paglilingkod, pagmamahal at kabanalan sa aming kapwa. Yun din, isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng gandang karawan, lalong-lalo na si Michael Saludis, G.R. Andrada, Adrian Rins Rianzares, Jan Andre Regania, Andres J. Rianzares, Sarah Jane Saludis, Jerry Santillano, Divine Perlas, Trician Gilin Gansha, Reniel Aricanya, Mary Ann Magsano, at Wilmar Cabral. Nawa, Panginoon, itong iyong mga anak na magdiriwang ng ganang karawan ay patuloy mong pagpalain at tubayan upang sa araw-araw mapustos na yung kalakasan, kagalagan at kasaganaan ng buhay.
Ngayon din, Panginoon, namin din inalalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, na sina Ruby Saludis, Dolores Ricanya, Ana Marie Father Andy Mados. Nawa o Diyos, ang gagalingan at kalakasan, ipagkaloob mo sa kanila o Panginoon. At yun din namin nalaala namin mga kapatid sa mga kabilang buhay na, lalong-lalo na si Mauro Frias, Mila Pastra. Nawa Panginoon, ang buhay na walang hanggan ay ipagkaloob mo sa kanila. At yun din ang aming panalangin na may mga pagpapasalamat. Lalo na sa third sa Dimas Sponsors, naway ang pagpapala, biyaya o Panginoon ay patuloy na ipagkaloob mo sa iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay na haharing kasama mo at ang Espiritu Santo isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang unang pagbasa ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagpapatawad at pagmamahal. Kahit sinaktan at pinatuloy Jose ng kanyang mga kapatid, pinili pa rin niya ang patawad. Kaya bilang mga tao, kailangan natin matutong magpatawad. Hindi natin kailangan magkaroon ng galit sa mga taong nakasikip sa atin. Dahil tulad ni Jose, dapat tayong matutong magtiwala sa Diyos at hayaan siyang magbigay ng dahilan sa bawat pagsubok sa ating buhay. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 45, nagsisimula sa talata 1 hanggang 15. Hindi na napigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang mga tapaglingkod doon na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Nang sila sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagkatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aaninin sa mga bukid. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo ako ang pinakamamahal ng Diyos ng buong Ehipto. Pinamamahala ng Diyos ng buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Diyos, Goshen, para mapalapit sa atin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mga mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyong naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon
at pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiyak din yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiyak habang isa-isang hinahangkan ang kanyang mga kapatid. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay isang paalala na hindi kailanman tayo kakalimutan ng Diyos kahit nagkasala tayo. Patuloy pa din ang pinaparamdam na tayo ay mahal niya sa pamagitan ng pagpapatawad. Kaya bilang mga mananampalataya, sikapin natin maging mabuti sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mga kasalanan ating nagawa. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 11, nagsisimula sa talata 1 hanggang 2 at magpapatuloy sa talata 29 hanggang 32. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sa katunayan,
Ako man ay isang Israelita, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa mula pa'y pinili na niya. Hindi niyo ba alam ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag, noon kayong mga hintel ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumatanggap ng habag ng Diyos. Nang sumuway ang mga Hudyo, gayunman dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinusuway naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayoy maranasan din nila ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadaman niya ang kanyang kahabagan. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Bakit po tayo Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin. Ang banal na Ebanghelyo na ayon kay San Mateo sa Kabanata 15, nagsimula sa talata 21 hanggang talata 28. Maghati sa iyo, Panginoong Kristo. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay nalinhan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kapag may tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa akin. Sumagot si Jesus. Sa matupang naliligaw ng sambayanan ng Israel ang mga kusinubo.
Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. "Ngunit ang mga tuta may nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo." At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus Cristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayo pinagtipon ngayon ng Diyos sa kanyang banal na tahanan upang sa muli pakinggan ang kanyang mga salita at tanggapin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang pagpapala. Yung mga problema sa buhay ay masasabi natin hindi na nawawala sa buhay ng tao. Ano po? Sino yung walang problema? Bigyan ko. Lahat pa may problema. Kung atin pong titignan yung mga pagbasa natin, una sa lalo na dun sa unang pagbasa, yung kaguluhan nangyayari sa pamilya ni Jose. Ano po? Kasi yung kwento ni Jose, pinagbili siya ng kanyang mga kapatid doon sa taga-Ehipto. Ngunit sa unang pagbasa, pinaliwanag ni Jose na sabi niya, hindi kayo yung nagpadala sa akin sa Ehipto, kundi pinauna ako ng Diyos sapagkat mayroong tagutom na mangyayari. Ibig sabihin, alam na ng Diyos ang mangyayari sa panahon ngayon. Kaya sa pamamagitan ng kay Jose, ay natulungan niya at naiwasan ng kanyang pamilya ang kamatayan sa pamamagitan ng gutom. Kaya sabi niyo sadyang pinadala ko ng Diyos sa Ehipto upang iligtas kayo sa mahabang kagutom. Mga kapatid, patuloy dapat nating unawain na ang Diyos ay palagi may magandang plano sa buhay natin. Kaya nga doon sa ikalawang pagbasa, ipinahayag doon ang kagandahang loob ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa araw-araw nating buhay, pagsikapan natin magiging ganap ang ating pananampalataya upang ang lahat ng ating mga panalangin at hinihiling sa Diyos ay patuloy na magkaroon ng katugunan. Kaya patuloy lang tayong manalig at magtiwala sa Kanya, sapagkat sa bawat panahong itinakda ng Diyos, ito'y may karampatang tugon sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay makitang buo at ganap yung ating pananampalataya. Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, ang Diyos ay handang tumugon. Ngunit sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sa ating Ebanghelyo, makikita mo doon na hindi tumugon si Jesus doon sa tawag ng babae. Sapagkat ang isang babaeng tumawag sa kanya ay hindi Hudyo, kundi isang taga-Kanaan. Na sa panahon ni Jesus, itinuturing ng mga Hudyo na ang taga-Kanaan ay hindi kabilang sa kanilang lahi. Kaya mismo si Jesus ang nagsabi na hindi dapat kinukuha ng aso o hindi dapat kinukuha yung pagkain ng mga anak mo na ibigay sa aso. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ako'y naparito
para doon sa mga nalilitaw na tupa na mga anak ng Israel. Ibig sabihin, alam ni Kristo na siya sinugo para doon sa mga Hudyo. Ngunit ang humihingi ng tulong sa Kanya ay hindi Hudyo. Ngunit sa nakita ng ating Panginoon sa laki ng pananampalataya, ipinapakita ng isang babae, nakita niya siya karapat-dapat na tulungan. Kaya mga kapatid, habang tayo tumatahak sa landas na puno ng kahirapan ng buhay, punong-puno ng mga problema, ay dapat mas lumalim ang ating pananampalataya. Kaya sa pagpapaalala sa atin ng Panginoon, laging dapat unahin ng Diyos. Sapagkat kahit hindi natin sabihin yung ating mga problema, ay alam ito ng Panginoon. Nauulaan na ng Diyos ang malaking tagtong na mangyayari. Kaya sa isang kaganapan, sa isang pangyayari, nakarating si Jose sa Ehipto. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang taong may pananampalataya lagi may nakikitang pag-asa sa kanyang buhay. Kaya huwag po natin katamaran ang lumapit sa Kanya. Huwag po natin katamaran na kahit man lang mag-alay ng isang maikling panalangin para sa Kanya. Sino ba dito madalas magdasal? Wala. Di pa minsan-minsan na lang. Sino yung madalas magmura? Ha? Kung gaano sana kayo madalas magmura, sana ganun din kayo madalas manalangin. Balansi. Kaya nga paano tayo bigyang kalakasan ng Diyos at kagalingan sa lahat ng ating karamdaman, bigyan solusyon yung mga problema, hindi nga tayo marunong manalangin. Hindi na nga rin magdasal, hindi pa nagsisimba, hindi pa nagbasa ng Bible. Paano ka ngayon English ng Panginoon? Gusto natin palagi ng blessings. Di ba, lagi natin sabi, sana may blessing sa buhay, sana may biyaya, sana may ayuda. Tapos di ka naman nalista. Paano ka ipalista ng Diyos? Kung marunong magdasal. Hanggat hindi tayo nakikitaan ng Panginoon ng ganap na pananampalataya, maaaring babagal ang daloy ng pagpapala sa atin. Sapagkat ang laging hinahanap ng Panginoon yung pananampalataya. Mga kapatid, walang bayad ang magdasal. Walang bayad magsimba, walang bayad manalangin, at walang bayad manampalataya. Pero lagi mo isupribiyaya ito. Kadalasan, inaano natin na nirarason natin sa Diyos na lagi tayong busy. Wala, busy ako doon. Minsan dasal, Lord, sana. Pero mo lang ako ng tricycle. Para may anak buhay. Diba? Tapos nung nagka-tricycle na, sabi nung, pasensya na Lord, di makasimba. Maraming pasahero pa linggo. Minsan yung mga biyaya pa ng Diyos, yung mga binibigay niyang blessing, yun yung ginagawa natin dahilan para hindi tayo makalapit sa Kanya. Yung binibigay ng Diyos na blessing, yun pang ginagamit natin para i-justify yung mga mali natin ginagawa. Lord, punta mo na ako sa bundok. Minsan, sumasakit na yung likod sa kagagamas. Ay, Diyos ko, Lord, likod ko. Sakit, ano ko. Sabihin ng Panginoon, pinasimba ka, naggawas ka lang. Matawag-tawag ka, Lord, nagsakit. Ito yung pinakalungkot na nangyayari sa atin. Humihingi tayo ng blessing, ngunit tapos yung ating pananampalataya. Tapos, yung blessing mismo, ginagamit na nating dahilan para ma-justify natin na okay lang na hindi magsimba, okay lang na hindi magdasal.
Okay lang na wala tayong oras para sa Kanya sapagkat busy tayo sa maraming bagay. Mga kapatid, sa lahat ng oras ng ating buhay, bigyan natin siya kahit kaunting panahon upang maipahayag natin yung ating pananampalataya. Hindi naman hiningi ng Diyos ang lahat para ipahayag yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaunti lang. Sa isang linggo, mayroong 7 araw. Tapos isa lang yung hinihingi ng Panginoon doon. Linggo lang. Tapos sa araw ng linggo, depende sa sermon ng pare. Kung mahaba, 2 oras. Kung kaunti lang, 1 oras. Ano po? Tapos, minsan na nga lang magsimba, pagdating sa simbahan, natutulog pa. Saan na tayo? Tapos na, nakaway na po. Saan na magsimba? Natutulog pa. Nakapagod bang magsimba? Ha? Nakapagod. Ano bang ginagawa niyo? Di ba nag-opo lang naman? Opo. Makinig, kumanta, kumain ako siya. Tapos pagka nakaluwag-luwag, maibig. Yun lang ang hinihingi. Kaya nga isang napakamalaking kabalitunahan sa buhay ng tao. Pag buhay pa, ang hirap pasimbahin. Tapos pagpatay na, magagalit na yung kamag-anak kung hindi ipasok sa simbahan. Kasi patay na daw. Paano ba kayong i-bless ng Diyos kung makaalagay na kayo sa kabaong? Paano niyo pa mararamdaman ang blessing ng Panginoon kung hindi na kayo humingang nagsisimba? Alam niyo yung pagtawag ng Diyos sa atin, isang kamahilan, isang kagalingan. Kaya ito yung pinakita na ng ating Ebanghelyo, na ang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang babae ay nagdulot ng kagalingan. Ang patuloy niyang pagtawag at paglapit, kahit noong una hindi tinugon ng Panginoon ang kanyang pagtawag, ngunit nagpupumilit siyang makalapit at makausap ang Diyos. Ano ang nangyari? Isang kagalingan sa kanyang karamdaman. Isang kagalingan ng kanyang malaking problema tungkol doon sa karamdaman ng kanyang anak. Isang malaking katagumpayan para sa kanyang kahilingan. Isang malaking katagumpayan sa problema kanyang dinadala tungkol sa karamdaman ng kanyang anak. Mga kapatid, hindi tayo tinatawag ng Diyos upang pahirapan ang ating mga sarili. Tinatawag tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng pansamantalang kapahingahan. Amen? Amen. Diba? Kayong narito ngayon, di ba? Nakapagpahinga kayo. Kasi kung nasa inyong bahay kayo ngayon, baka napapagod kayo, galit kayo sa inyong mga asawa, na-stress kayo sa inyong mga anak. Kayo na dito kayo, nakapagpahinga kayo ng pansamantala. Na kung ayaw ninyo magpahinga ng pansamantala, ay pahingang walang hanggan. Huwag ninyong hintayin na igawad na ng Diyos ang kapahingahang walang hanggan bago ninyo, di ba, tanggapin yung pansamantalang pahinga sa buhay. Tinatawag tayo ng Diyos upang bigyan kapahingahan ng ating mga sarili. Kaya nga, pag narito kayo, di ba, nakaupo lang kayo, wala kayong ginagawa. Buti nga kayo, nakaupo lang. Nakikinig sa mga salita ng Diyos upang patuloy kayong magkaroon ng isang inspirasyon. Hindi man instant yung panalangin, hindi man instant yung pagtugon ng Diyos, at least nabibigyan kayo ng pag-asa.
nabibigyan ng linaw ang kaisipan kung paano bigyang solusyon ang bawat problema sa buhay. Kaya mga kapatid, huwag nating baliwalain ang araw na kung saan tinatawagan tayo ng Diyos. Huwag nating hintayin na wala nang maibibigay ang Panginoon, kundi kapahingahan walang hanggan. Sapagkat kung tayo malakas, inuubos natin ang ating sarili sa anumang mga bagay na ginagawa natin. Napapansin niyo ba? Ang problema ay hindi nauubos. Amen? Dito ba dito yung nauubusan ng problema? Sana all. Dito yung nauubusan ng problema. Di ba wala? Pakiramdam natin halos araw-araw ng problema. Di ba? Ayuda na nga lang yung pag-asa natin, hindi ka pa nalista. Paano na lang? Kaya patuloy naman tayong lumapit sa Panginoon. Sapagkat kung hindi nauubos ang problema, ang Diyos ay hindi rin nauubusan ng solusyon. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Kaya kung nakakaramdam ka ng mayroong pagkukulang sa pagpapala ng Panginoon, hindi yung Diyos ang nagkulang. Baka may pagkukulang sa iyong pananampalataya. Kaya kapag nakaramdam ka na sobrang hina ng tulong ng Diyos, hindi ang Diyos ang nanghihina. Baka ikaw mismo sa iyong pananalig, nanghihina ang iyong pananampalataya para sa Kanya. Kaya patuloy natin palakasin ang pananampalataya natin sa Diyos upang may kalakasan ang biyaya na dumadaloy sa buhay natin. Minsan kasi tinutuon lang natin ang ating sarili doon sa mga material na mga bagay na mga pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang material na bagay ang pagpapala sa buhay ng tao. Kalusugan, isang malaking pagpapala, kapahingahan. Pansamantalang kapahingahan ay nagdudulot ng malaking biyaya sa buhay natin. Amen. Huwag natin hintayin na yung Diyos na ang magsasabing, anak, magpahinga ka na. Huwag natin hintayin sabihin ng Diyos, dapat ka nang magpahinga. Kasi walang pasok ka na. O ang mas maganda sabihin natin sa Panginoon, narito ako Panginoon upang tanggapin ang pansamantalang kapahingaan. Kasi huwag natin hintayin na dumating yung punto na hindi na makikinig ng Diyos sa iyong mga panalangin. Huwag natin hintayin yung panahon na nagsusumamo tayong mabuhay. Ngunit ayaw ka na ng Diyos buhayin. Anak, masyado ka ng makasalanan. hindi mo na ako nakikilala. Dapat ka na magpahinga. Kaya mga kapatid, habang may oras, habang may lakas, ipakita natin sa Diyos ang ating taus-pusong pagmamahal. Huwag natin dumating yung punto na susunduin ka na sa bahay at ihatid sa simbahan. May bukas. Tapos may tarpulin. Mas maganda kung ikaw mismo yung maglalakad. Pupuntang simbahan kahit masakit-sakit yung balakang mo. Alay mo, pagaligin ka ng Diyos. Ay, masipag itong magsimba. Pagaligin mo nga yung nagasakit itong mga kasuhan. Ano gusto nyo? Suntukin kayo o kayo maglakad? Parang mas maganda yung ikaw yung maglakad na puntang simbahan kaysa sinusundo ka na. Tapos may tarpulin pa. Tapos ang daming maghahatid, ay, bukas pa. Kaya habang kayo'y may lakas, habang kayo'y nakakakita, habang kayo'y may pagdinig, habang kayo'y may busis na makapagdasal sa Diyos, magdasal kayo. Habang kayo'y may lakas na humarap sa Panginoon, humarap kayo sa Kanya.
sapagkat ang pagpapahayag ng pananampalataya ay susi ng panalangin. Pangalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat. Sumasampalataya kami sa isang Diyos Amang makapangyarihan na Lumikha lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama pagpapalit simula ang panahon. Diyos, buwan sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak ng likha kaysa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya ay likha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalaman siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ng mga Ebanghelyo ng tao. Ipinako sa krus sa alang sa ating ng panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at hindi, at muli na buhay sa ikatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nawawag sa kanan ng Ama, at muli darating ang maluwalhati upang kumain ng buhay at mga patay, at ang kakayahan ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon ng nagbibigay ng buhay, na nagbubuhay sa Ama. Sinasamba siya at inuwalhati kasama ng pangarap ng anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, na narinig kami sa isang iglesia banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang binag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, At hinihintay namin ang pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsimbot ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Hesus Kristo at para sa lahat ng tao ayon sa kani-kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin at ang atin pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Porlares na aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damayan na aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Randy C. Madhos, at si Reverend Father Roy James Himungala na aming mga pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan, at ang aming punong bayan kasama ang buong sanggunian. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan, at mapalaganap nila ang kalayaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Maita Salutes, J.R. Andrada, Adrian Renz Rianzares, John Andre Ricanya, Aldrich J. Rianzares, Sarah Jane Salutes, Cherry Santiliano, Divine Perlas, Tricia Jiren Gancia, Rainiel Ricanya, Mary Ann Magsano at Wilmar Cabral. Ganon din sa Third Sunday Mass sponsor sa linggong ito na sina Lilet Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermian Pegalan, Adrian Lial, Joel Pegalan, Janet Ricanya, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedica Encinas, Flomar Salutes, Norberto Ricanya, Eileen Medina, Hernane Rianzares, Henry Ricanya, Camilo Pegalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas, at Bernardo Lagosta Jr. At sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, may pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Rudes Salutes, Dolores Ricanya, Ana Maripaa at kay Father Randy Madhos. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na sina Mauro Frias at Mila Pastrana, na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin na igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin at alang sa kanya na dahil nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya ay mga aming tagapagligtas sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong nanapin ng isang katawan ng tayo'y benigno. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng ulit ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumainyo. At sa may Magpagyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Buong kagalakan handog natin sa Panginoon ang karangalang nalalapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harap. magsiupo po ang lahat.
Mawaing Diyos, ipinagalubos sa amin ang lahat ng bagay sa iyong kasaganan ay binigay mong lahat ng aming mga pangailangan. Kami iyong mapagpakalangkod at mag-alay sa iyo, nitong masalisan na aming pagkalangot ng laro, sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang mabuti at mula rin ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo, upang sa amin ang tinapay ang buhay, ipagkaloob mo ng mananatapang ito ay maputol sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Kapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito namin ginawa mula sa iyong makaloob. Ito daw ay yung aming inuming espiritual, upang aming tatanggap ito ay mapasigla ng pagbago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
sa ating patuloy ng mga panalangin, pasalamat at pagpapahayag ng ating pananampalataya, ating isama sa ating mga panalangin, ang ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanagdarawan, lalong-lalo na si Micah Saludes, J.R. Andrada, Adrian Reyes Rianzares, Jan Andre Reganya, Aldrich J. Rianzares, Sarah Jean Saludes, Chili Santillano, Divine Perlas, Tricia Gilin Gansya, Renil Raganya, Miriam Magsano, at Leonard Cabaral. Nawa, Panginoon Diyos, itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanyang karawan ay patuloy mo pong pagpalain upang sa ngayon, O Panginoon, sa araw-araw, mapuspos ng kalakan, kalakasan at kasaganaan ng buhay. At din O Panginoon, aming patuloy na panalangin para sa aming kapatid na may karamdaman. Lalo na sinaro di Saludis, Dolores Ricanya, Ana Maria Para, at Father Andy Malos. Nawa, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan, ipagkaloob sa kanila, O Panginoon Diyos, upang patuloy na makapaglingkod sa iyo. At yung di namin din inaalaala, itong aming mga kapatid na sumakapit ng buhay na, lalo na si Mauro Tigas, Mila Pastrana. Nawa, Panginoon, ang buhay na walang hanggan ay ipagkaloob mo sa kanila. At ang aming manalangin may mga pagpapasalamat at higit sa iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan, ang third sa 5 sponsors. Nawa, Panginoon Diyos, ang mga pagpapalang biyaya ipagkaloob mo sa kanilang Panginoon upang may kalakasan, kagalakan at kasaganaan sa paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng hindi aming nalain sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayong mga kapatid upang ating hain ay maging marapat sa Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ating hayin sa kapupulit at kalawalhati ng kanyang pangalan sa ating kapuputi at pagpapayang Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga maitakot sa Kanya. At ang Kanyang pagkamatuwid sasalig sa aling langit. Aging sa mga sumusunod sa kanyang tipan at nakalalang sunod sa kanyang kautusan. Itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa langit at ang kanyang paghahari ay sumasakla sa lahat. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, na tumatalino sa Kanya ang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga po, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanya ang kalooban. Purihin ang Panginoon, kayong lahat niyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang masasaklawan. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumaiyo. At sumainyo rin. Itaas ang inyong mga puso.
magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dapat na siya ating pasalamatan ulit. Tunay na matuwid, aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man na magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang kang Diyos. Kaya nga, kasama ang mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ibinahayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon Diyos na kumangyarihan at takas. Ang langit at lupa ay pagpunod sa iyong kaluwalhatian. Kung sana sa kaitaasan, pinagpala ang dumarating sa pagkalan ng Panginoon. Lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, O Diyos, na mapangyarihan at amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at gawaan, ipinagkalupong yung buktong nanak na si Jesucristo na maging tao tulad namin, at nanasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa na sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buhat ganap na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at inutos sa amin, ipagpatuloy isang paggunita sa kanyang malangang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ang sa gabing siya pinagkanulo ay kumuha siya ng tinapay. At ang siya makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpirapiraso. Ibinigay sa kanyang mga langan at sinabi, Kunin, kami. Ito ang aming katawan at pinagkaloob ko sa inyo kung gawin ninyo ito sa pag-alaala sa Matapos ang hapunan, ay kinuha niya ang kalis. At nang siya makapagpasalamat, hindi kanyang ibigay sa kanila at sinabi, Inumin ninyo ito, kayong lahat, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na pinubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kailanman, kung inumin ninyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Ipahayag natin lahat ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo yung namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay muling Sarili
Kaya nga, Panginoon at Amang Makalangit, ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod, ang pag-alaala ni Lotus ng anak. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang magpapakasakit at malagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli at maluwalhating malakyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay inaalay namin sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama mandok rito ay inaalay namin aming mga sarili, isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa iyong makalangit altar itong aming ngayong papuri at pasasalamat. Buti Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, pagpalain mo at pakabanalin itong tinapay at anak. Upang para sa amin maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng anak na si Jesucristo, at ang lahat ng tatanggap ng banal na bukod ito ay mapuspos ng biyaya at makalangit na pagpapala ang naging isang katawan niya upang siya manahan sa amin at kami sa Kanya. At kahit kami hindi karapat dapat na mag-alay ng mga hari, gayon mali sinasamo namin sa iyo at tanggapin itong aming tungkulin at pagbili. Magsilhod po ang lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon, sa pamamagitan niya, kasama niya sa Kanya at kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Tulad ng itinuro ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, tayo ay manalangin.
Panginoon, isinasamo namin sa ibubukas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng yawa ay layo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig. Sa pamagitan ng anak na si Kristo naming Panginoon na nabubuhay at ang aming kasama mo at ang Espiritu Santo isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw na galit ng kasalanan ng nagbubuhay. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na galit ng kasalanan ng nagbubuhay. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na galit ng kasalanan ng nagbubuhay. Kayong lahat, dumudulog kami sa iyong habag na waing Panginoon. Hindi nagtitiwala sa iyo ng pagkamatuli, kundi sa iyo na nakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mamumot sa ilalim ng habag. Subalit ka sa iyo ang pagkamawi. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong butihin, Panginoon, na aming agapin ang matawa ng iyong anak na si Kristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami ang pinarakal sa pinagbago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya kaysa amin, magpakailanman. Amen. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. At agapin siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo nito. Amen. Magsuupo po ang lahat.
para sa panalangin. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ay manalangin. Makapangyarihan at wala ng Diyos, pinagsalamatan ka namin, sapagkat kami yung pinakain ng pagkain espiritual, ang mahal-mahalang katawan ng dugo ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. At sa kabanal ng misteryo nito, ay tiniyak mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak, at tagapagmana ng kanawalan ng damdamin. Ngayon naman, subo mo kami, upang gawin namin ang guguling inatas mo sa amin, upang ikaw ang ibigin at paglingkuran ng aming kapwa, bilang mga kapag-saksi ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya sa iyo at Espiritu Santo, ang lahat ng kanal at kalulatian, Ngayon at magpakailanman. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa pagsuwaswa. ang kapayapaan ng Diyos na di malirit ng buong pangunawa. Matatagningan ang Diyos sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Yesu Cristo nating Panginoon, at ang pagpapala ng mga pangyayari ng Diyos ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagit manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Yung mga may birthday po, Birthday